Paano nga ba nalalaman na mayroon ng bagong Santo Papa na napili? May smoke signal galing sa pagsunog ng mga balota. At paano kaya ginagawa ito? Alamin natin! Tuwing may papal conclave, nagtitipon-tipon ang mga kardinal ng simbahang katolika sa loob ng Sistine Chapel sa Vatican para pumili ng bagong Santo Papa. Confidential ang proseso, walang media, walang cellphone, at kahit na sino sa labas, walang alam kung ano ang nangyayari sa loob. Kaya paano ba nalalaman ng buong mundo kung mayroon ng resulta? Simple lang, sa pamamagitan ng usok, na ipadadala na ng simbahan ang balita sa buong mundo. Dalawa lang ang pwedeng kulay ng usok na lalabas mula sa chimney ng Sistine Chapel. Itim na usok o fumata nera ang lalabas kung hindi pa umaabot sa 2/3 ang majority vote ng mga kardinal. Puti o fumata bianca naman ang indikasyon na mayroon ng nanalong bagong Santo Papa. Alam nyo ba na noong 1958 nagkaroon ng false alarm dahil imbis na itim na usok ang lumabas, grayish-white ang unang nakita kaya akala tuloy ng lahat ay mayroon ng bagong Santo Papa. Noong mga panahong ito para makagawa ng itim na usok, magdadagdag lang sila ng dayami sa mga sinusunog na balota. Pagkatapos ng nangyari, naisipan nilang gumamit ng smoke bomb. Pero napuno naman ng usok ang buong Sistine Chapel. Matapos ang 5 taon, sinubukan din nilang gumamit ng army flares at chemical additives. Pero nagkakasakit naman yung mga kardinal. Simula noon, siniguro na ng Vatican na malinaw at solid na ang usok para wala ng kalituhan. Para magawa ito, gumagamit na sila ng mga chemical compound para makatiyak na itim o puti ang usok. For more videos like this, subscribe to Jing Casañeda on YouTube. Para makagawa ng itim na usok, gumagamit sila ng potassium nitrate, charcoal at sulfur. Mas nagbibigay ito ng makapal na itim na usok. Para naman sa puting usok, gumagamit ng potassium chlorate, lactose at pine resin. Ito naman ang naglalabas ng matingkad at malinaw na puting usok na madaling makita kahit nasa malayo. Alam nyo rin ba na si dating Pope Benedict XVI ang kauna-unahang Santo Papa na nag-resign voluntarily sa loob ng halos 600 years dahil ito sa kanyang health concerns? Si Pope Francis naman ang sumunod sa kanyang pagkasanto Papa na 2 araw lang ang itinagal ng conclave. Isa si Pope Francis sa mga Santo Papa na mabilis na ihalal. Opisyal na nagsimula ang conclave noong March 12, 2013 at matapos ang 5 botohan, nagsignal na ng puting usok noong March 13, 2013. Hudyat na tapos na ang eleksyon at may napili ng Santo Papa. Ang dating Cardinal John Louis Tauran ang nag-announce naman ng Habemus Papa. Ibig sabihin, we have a Pope. Habemus Papa. Pagkatapos, lumabas na ang bagong halal na si Pope Francis sa central balcony ng St. Peter's Basilica. O diba, sa isang usok lang ay naihahayag na ang isa sa mga pinakamahalagang desisyon ng simbahang katolika. Hindi lang mensahe mula sa chimney ang smoke signal, kung hindi isang mensahe ng panibagong direksyon mula sa Sistine Chapel patungo sa buong mundo. For more videos like this, subscribe to Jing Casañeda on YouTube.